Bigyan natin ng reaction tong si George Garcia ulit, nitong si Attorney Harold Respicio na nanawagan talaga na pakinggan ni George Garcia itong mga hinaing niya o kayang request niya na sana naman bigyan ng pansin itong si George Garcia na pa-check talaga ng maigi itong nalalapit na eleksyon. Kasi kahit ako nito, kabado ako nito sa eleksyon na to, hindi ako talaga nagtitiwala itong darating na eleksyon na maganda ang resulta nito. Kasi nakita natin ngayon na ang alyansa ngayon hindi masyadong nag-iikot sa mga kahit sa Luzon. Hindi natin masyado silang nakikita na may mga rally sila dyan sa mga bandang Luzon na malalaking probinsya. Nagkaroon na sila ng mga rally noong mga nakaraang buwan lang, pero itong bandang huli, sabi nga sa Espanyol, tranquilidad ang kanilang ngayon, ang kanilang sitwasyon. So ito kasing nangyari din sa Davao nung nakita yung mga paraphernalyas nila doon, walang kaukulang sagot nito ang COMELEC. O ito yung kay Attorney Respicio na sinabi niya na sa gamit yun sa COMELEC. Ito muna, ipasok ko muna to. May mga natagpo ang Starlink router at internet modem sa isang residential house sa Davao. Sabi ng COMELEC, ang may kasalanan daw ay yung contractor nila dahil sinubcontract nila sa isang private na tao. Chairman George Garcia, kayo pa rin ang may kasalanan noon kasi dapat sa kontrata ninyo, dapat bawal mag-subcontract. Ngayon, COMELEC, dapat i-prosecute nyo yung subcontractor dahil bawal mag-utilize ng election equipment ng walang authorization. Tandaan natin na ang mga internet router at modem ay mga computer pa rin. Pwedeng baguhin ang kanilang software para ma-manipulate ang automated counting machines. Di ko alam kung sinagot na to sa COMELEC. Kung bakit ito mga gamit sa parating na eleksyon, bakit ito yung nandoon sa lugar na hindi naman talaga to COMELEC na bodega at nandoon to sa bahay na ordinaryong bahay na hindi naman din to binantayan ng mga gwardiya. At nasabi ko na to na itong mga klase kasi na mga ganitong mga gamit sa gobyerno, lalo itong panahon sa eleksyon na darating pala, dapat ito talaga bantayan to ng mga pulis. Hindi to pwede na nakatiwangwang lang dyan, itambak lang dyan sa isang lugar para sa oras na i-dispose to nila, parang ordinaryong laptop na tambak lang na yan dyan kasi tsaka na lang gagamitin dyan pagdating ng eleksyon. Hindi ho pwede ito ganito. At alam ng COMELEC to kung ano ka sagrado ang ganitong klaseng mga gamit kasi imagine, boto yan ng milyon-milyong Pilipino. Hindi yan boto na isang tao lang. Kahit pa sabihin natin isang tao lang, sagrado ho yan. Lalong ang gagamitin yan ay mga modem o kaya yung mga para sa internet. At ito si Harold Respicio, sobra akong bilib nito sa tao na to kasi may hindi sarili niyang interes ang kaniyang gusto nito. Kapakanan ng buong Pilipinas, kapakanan ng buong Pilipino. Hindi lang sa Pilipinas, pati mga OFW. Kasi ito ngayon ang ni George Garcia, baliwala lang sa kanya to eh. So, ang mga tao nito na nagbabantay itong eleksyon na to, kabado. Kagaya ko, na nakikita ko talaga na parang hindi talaga siniseryoso ang ganitong sitwasyon ngayon ni George Garcia. Praning na siya dito sa sinasabi ni Attorney Respicio. Ito yung isang video ni Attorney Respicio na gusto talaga niya na mapakinggan yung sinabi niya. Pero ang bottom line is, Chairman George Garcia, pagkakataon mo to na patunayan ang iyong sarili. Legacy mo ito. Hindi ko alam kung ito ang una o huli mo bilang chairman ng COMELEC. Gusto mo bang matandaan bilang chairman ng COMELEC na nagpapatahimik sa mga concerned citizen na gusto lamang ng tapat na eleksyon? Or gusto mo makilala bilang isang professional at mature na commissioner na nakikinig ng feedback, especially mula sa expert, at titignan mo yung sistema mo kung tama ba o mali. At kung tama, babaguhin mo. At kung hindi naman totoo yung sinasabi ni Attorney Harold Respicio, and then let the public judge for themselves. Kung ikaw ba naman, COMELEC chairman ka talaga, bakit mo
Itong tao na lang, kung ako chairman halimbawa, itong tao na to, ito si Attorney Respicio, i-coordinate ko na to. O sige, halika. Tingnan natin itong mga makina to. O kaya, i-ano to muna. O sige, anong pwede natin gawin nito para transparent tayo sa eleksyon na to? Lahat ng mga makina natin na i-dispose natin itong bago mag-eleksyon, anong pwede nito? Para pagdating ng, o pagkatapos ng bilangan, matrace natin to na ano natin na ulit na wala talagang nangyaring dayaan na sa eleksyon. Dapat ganito, pag transparent ka na official, ganun dapat. Tawagin mo tong tao na to at mag-meeting kayo para talaga makikita sa taong bayan na itong eleksyon na to na itong Mayo, dapat talaga transparent at malinis na eleksyon. Hindi yung ilang eleksyon na noong 2016, 2022, sabihin pa rin may daya. Pagkatapos ng eleksyon, sabihin na naman, dinaya kasi yan eh. Kaya nanalo. O kaya ganun ang kalaki ang lamang. Nung panahon naman dati kasi noong 2016, panahon ni Pangulong Duterte, narinig na naman natin yun na inattempt yun na dayain. Pero hindi kinaya. Dahil alam talaga na landslide talaga mananalo si dating Pangulong Duterte. Dahil kahit saang sorte, kahit saang rally, pupunta ang dating Pangulo, grabe talaga ang tao talaga niya. Sobra talagang daming tao. Kahit napakaliit na probinsya, napupuno yung venue kung saan man ang kanyang rally, napupuno. Yung last rally nito noong 2016, natandaan ko to na ginawa sa Lunita, apaw sa tao ang Lunita. Grabe. Aquilino Grandstand, doon to ang huling rally niya. So may attempt doon, kaya nakakuha siya ng 16 million na boto. At ito na ngayon, noong 2022, ganun din. Pagkatapos nun, mayroon na naman sinabing dayaan sa eleksyon. At bakit ito ngayong 2025, bakit hindi ito nakikita ng Comelec na ano ba talaga ang pwede natin gawin ito para transparent talaga. At isa itong si Harold Respicio na grabe, hindi ito na nahimik siya ngayon. Kasi naramdaman niya, masama ang kutob nito talaga ngayong eleksyon na to. Kasi imagine ba naman yan, yung mga machine na gagamitin nila ngayon, gusto niya na wag i-connect sa internet. Yun lang naman talaga. Pero hindi yan pinakinggan ni George Garcia. Ewan ko ba kung bakit si George Garcia nito mukhang nag-ano pa rin sa kanyang gusto. Sabihin ko na naman, IT. No? Pwede siya mang-hack. Sobrang eksperto sa IT to ha. Tapos CPA. Abogado, tatlo ba namang karay-karay mo ganitong kaalaman mo? Tapos wala kang tiwala nito sa tao na to? Makipag-ugnayan ka, makipag-meeting ka sa mga IT na mga, hindi ko pa namin namaliit ng ibang IT. Pero ito kasi siya, saan nanggaling ang kanyang kumpanya na pinagtrabahoan ito nanggaling to siya sa Deloitte. Na pinakamalaking kumpanya na ito yung parang SGB ba? Pero mas malaki to sila. Kasi ang Deloitte International ho ito. Hindi gagaya ng SGB na sa Pilipinas malaki ang kanilang ang SGB. Malaki yan sila. Pinakamalaki rin yan sa Pilipinas. Pero ito yung Deloitte na kung saan to galing si Harold Respicio, matindi ho to. Kasi buong mundo halos buong mundo ang hawak. Kaya, George Garcia, pakiusap naman. Isang buwan na lang mahigit itong eleksyon. Sana naman maayos to na walang dayan. Kasi bakit ito nga lumabas itong sa Davao na may mga internet? Bakit andoon to? At tanungin ko ulit, bakit Mindanao lang? Bakit Mindanao lang ang may ganito? Bakit hindi pinadala sa ibang probinsya din sa Luzon? O mayroon ba sa ibang probinsya sa Luzon, sa Visayas? Wala akong narinig sa balita. O walang pumutok na controversial. Nag-viral ho yun na mga balita ho yun sa Davao na yung gamit sa Comelec. At sana nabuksan yun para makita talaga kung ano talaga ang laman pa nun. Hindi pa nabuksan eh.
At itong mga media, mga bullshit itong mga media na to, hindi rin binalita. Kasi napaka-importante yung dapat malaman. Ano ba talaga mga media? So ito si Harold Despicio ngayon, wala na talaga tong makakapigil sa kanya. Sinusunggal na, sinusundot na tong si George Garcia. Makinig ho kayo, kumilik. Lalo na itong chairman na to, na si Budlat ug Mata. Yung luwa ba? Ay nako po, para si Mr. Bean. Ito si George Garcia. Makinig ho kayo, George Garcia.